our next awardee for Outstanding Civic Servant. Ladies and gentlemen, let us give a round of applause to Honorable Teodoro Teddy A. Casino, Bayan Muna Party List Representative. Ladies and gentlemen, again, let us give a round of applause to our awardee, Outstanding Civic Servant, Honorable Teodoro Teddy A. Casino. Magandang hapon po sa inyo at maraming salamat sa Public Attorney's Office sa award na ito. Alam niyo po, I have a very interesting relationship with lawyers. Nagsimula po yan sa tatay ko na isang abogado. Kaya mula bata, ang ambition ko na ay maging abogado. Pero dahil nag-aktivista ako, hindi ho natuloy ang pangarap naming mag-ama. So later on, when I became a congressman, ang pampalubag loob ko ho sa tatay ko, sabi ko, Daddy, hindi nga ako naging lawyer, naging lawmaker naman ako. So kahit pa paano, may pampalubag loob. And when I was a lawmaker, isa sa proudest achievements ko as a lawmaker in the lower house, may kinalaman din sa mga lawyer. As the principal author of Republic Act number 9406, ang Public Attorney's Office Act of 2007. And of course, hindi ko yan magagawa kung hindi din dahil sa isang lawyer, ang ating PAO Chief si Persida Acosta. Kasi siya po ang tumulong sa akin sa pag-draft ng ating PAO Law at sinamahan niya po ako na ilaban ito hanggang sa bicameral conference committee. So as a neophyte legislator, that was one hell of an achievement for me. So the rest, after ho napasa yung batas in 2007, the rest, as they say, is history. I can now say with a straight face, kahit ho isa akong aktivistang critical sa gobyerno, na if there is one agency in government that exemplifies public service, excellence in public service, wala pong iba yan kundi ang Public Attorney's Office. And I'm so happy to be part of that legacy. Kaya congratulations po sa inyo at congratulations sa inyong PAO Chief, sa leadership ng inyong PAO Chief, Persida Acosta. So isa ho sa mga principles na tiniyak namin doon sa PAO Law is the parity between the PAO lawyers and the National Prosecution Service. So kapag ang Chief Prosecutor po natin ay nagdesisyon na magre-resign siya ng 70 years old, the same thing will apply with our PAO Chief. Yes! Kasi parity po ang principle. So ang kahusayan ho ng ating PAO ay malaking bagay. Alam ko po ang bigat ng trabaho na nire-require at yung sipag na kinakailangan, yung dedication ng ating mga PAO lawyers. To be a good PAO lawyer, hindi po sapat na maging mahusay sa batas. Dapat may tiyaga, dapat may puso para sa mahihirap. Alam ko yan dahil ang asawa ko ay naging PAO lawyer din. So another interesting relationship with lawyers, asawa ko, abogado at nag-PAO pa. At hanggang ngayon, kahit siya po ay nasa private practice na, she still considers her years in PAO as the most meaningful and fulfilling as a lawyer. Naiiyak pa ho yan hanggang ngayon pag nagkikwento ng kanyang karanasan sa PAO. At malamang ito po ang nag-inspire sa aming anak na mag-aral ng pagiging lawyer. So, lawyer na naman. Dami ng lawyer sa buhay ko. In so many ways, kayong mga PAO lawyers ay tulad naming mga civic servants at mga aktivista. Pareho po ang ating clientele. Yung mga mahihirap na kadalasan ay niloloko, inaapi, at inaabuso. Yung mga nasa laylayan na madalas nakukursunadahan ng pulis, natotokhang, dinudukot o pinapatay. We serve them out of conviction that everyone's rights
should be upheld and respected. Kaya siguro love na love ko ang mga lawyers, lalo na ang mga PAW lawyers. Ito ho yung isang ex-girlfriend kong PAW lawyer, Attorney Ruth Cervantes po. At tulad ng marami kong kakilalang public interest lawyers, you are the best lawyers that money cannot buy. Dahil ang mga kliyente nyo walang money. Muli, maraming salamat po sa award na ito. Ngayon, masasabi ko na sa tatay ko, hindi nga ako naging lawyer, pero binigyan naman nila ako ng award. Maraming salamat po. Mabuhay po ang Public Attorney's Office. Our utmost gratitude to one of the fathers of the PAW law, outstanding civic servant, Honorable Teodoro Teddy A. Casino. We'd also like to acknowledge his wife, Attorney Ruth Cervantes.